We are live! Magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome mga kalahi, Shada, Grata, Dada at sa iba pa na nakaantabay ngayon. So welcome at magandang gabi. This is Apad Man Oluntiang Agama Natural Divine Art Sign of Healing. At sa gabing ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa paano ba maging psychic. So please share this live to your friends para masimulan na natin ang ating live discussion. At makakasama natin sa talakayang ito ay sila Kay Magbaya Agama, ang initiator at creator ng Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle. So usong-uso ngayon ang pagiging psychic. Marami tayong nakikita dito sa TikTok or sa iba pang live streaming platform na nagtataro reading. So, isang katanungan dito pag ikaw ba ay nagtataro reading, ay maituturing ka na bang psychic? So, paano nga ba talaga ang maging psychic? So, iniisip ba natin na pag ikaw ay psychic, dapat nakakakita ka ng mga multo at ng mga espiritu? So alamin natin yan sa gabing ito sa pag-uusap natin kasama sila Kay Magbaya Agama. No? So magandang gabi. Uy, thank you sa ating mga 12 viewers. Paano ba natin mababasa sila? No? So si Madam Sashay, Ren Castillo 89, Gab 10 2316, James Saclao 2830, Christian Rosette 8, Joy Sial Faro 13, Panfilo at yan, pasensya na kung hindi ko mabasa maigi yung pangalan nyo. Si Dark Chantres 74, si Boss Pau, si Alandre Drew 262 at Chicharu Chon. Ayan, kamusta sa inyong lahat? So nakapag-dinner na po ba kayo? Dahil kami, katapos lang ng dinner din namin at sisimulan na natin ang ating discussion kasama sila Kay Magbaya Agama. So habang hinihintay natin sila Kay Magbaya Agama, so ano nga ba ang ibig sabihin? Tanggalin lang natin yung background music natin. So ano bang ibig sabihin ng pagiging psychic? Good evening, Dark Enchantress. Feeling ko ikaw rin ay isang psychic, no? So marami kasi nagtatanong noon, na-experience ko yan, nagkalat, no? Yung merong paskil, opening third eye, di ba? Nagdi-discuss ng opening third eye para maging psychic, lalo na sa UP Diliman, no? Isa rin po ba kayong ang aliwalas naman po ng aura nyo? Ay, maraming salamat po. Bagong ligo lang po, gandang gabi po. Yun, no? Di ba? Parang nauso to mga year 1990s hanggang early 2000. Although yung grupo namin, ang Luntiang Agama, ay nagsimula noong year 2000. Dahil kasi nga naku-curious kami, paano ba maging psychic? Dahil kasi marami sa mga kabataan noong panahon ko, no, nung kami nagsimulang mag-aral or magtipon, no, ay merong mga abilities, mga visions na naiengkanto, nadedwende hanggang sa mga multong nagpapakita. So nagkaroon kami ng mga questing, no, spirit questing na ginawa noon. Pero meron din palang danger ang mga ito, no? Dahil meron din mga grupo na ito, nandiyan na sila Lakay Magbaya Agama. So request ka lang Lakay. Merong mga grupo kasi na parang katulad yung sa UP, no? Sabi ni Ingkong Nap, kung kilala nyo po si Professor Nap Encanto Napoleonian, siya po ay kasama natin, no? Siya yung expert sa mga engkanto. Minsan umattend daw siya sa isang seminar workshop. Parang ang ginawa sa kanya is para hypnotize, no? Nag-hypnotism sila. So sa pag-hypnotism, parang nakuha yata sila ng pera, no? So sa ngayon, sa panahon natin ngayon, paano natin masisiguro na tayo ay safe sa mga bagay-bagay at hindi tayo maloloko? So Lakay, bati ka muna sa ating mga manonood. Parang feeling ko kailangan ko ng P8 para hindi tayo Feedback. mag-feedback. So magandang gabi sa mga
sa 15 viewers ni Apadman. Hello guys. So andito ulit tayo ngayon sa araw ng linggo upang pag-usapan natin yung about sa psychic. Paano ba maging psychic or paano malalaman kung totoong psychic yung isang tao. Yun. Pero Lakay, paano ka ba naging psychic? Mm. Ayun. So ako, na-start ako sa psychic abilities, yung parang pagkilala ko doon sa, alam mo yung laging sakitin. So Mhm. laging napapatawas, laging napaglalaroan ng engkanto. So doon ako parang nag-start na mamulat sa mundo ng mga espiritu or sa mundo ng mga engkanto. So habang tumatagal, parang nade-develop yung senses mo, pero hindi na-develop ang pagiging clairvoyant ko o yung tatawag natin third eye o yung nakakakita. So mas na-develop sa akin na una is yung pakiramdam. So ito yung parang malakas yung pakiramdam mo. Alam mo kapag ka may ibang entity or spirit, yun. Tapos connected din siya sa parang yung tatawag nating isang ability na empath. So parang nararamdaman mo yung feelings or emotions ng isang tao kahit wala pa siyang sinasabi. So, ibig mo bang sabihin palatandaan ng pagiging psychic kung ikaw ay nung bata ay madalas na naeengkanto at tinatawas? Ganun po ba yon? Mm. Dito kasi sa atin parang nade-develop dito sa Philippines isa sa mga paniniwala na kung saan nag-activate yung ating psychic ability or yung psychic power or yung psychic gift sa tuwing nagkakaroon tayo ng yon, sabi nating sakit na hindi maipaliwanag, nauusog, tapos kumbaga yung mga depression, nagkakaroon tayo minsan ng depression or sobrang stress na nagpapa-activate ng spiritual abilities. So yun yung mga nagiging way ng pag-open ng Ayun, ng psychic ability. meron akong i-confirm lang natin dahil kasi tanong ni Madam Sashay, sabi psychic ability po ba yung message kung may mamamatay? Yung parang nasa-sense mo na merong mamamatay. Although karamihan, no, parang sinasabi nilang psychic sila at kaya kinatatakutan yung pagiging psychic dahil kasi parang ang lagi nakikita nila or premonition nila tuwing kung may mamamatay. So matuturing mo bang psychic ability yun, Lakay? Mhm. Una, alamin muna natin kung ano yung psychic, ano ibig sabihin ng psychic or psyche. Go Apo, ikaw muna mag-explain doon. Yan. So, sige na ako. Dahil kasi expertise natin yan sa Hilot Academy of Binabaylan, tinuturo natin ang psychism. Pag sinabing psychism, actually isang bagong salita to, no? Na-coined lang natin to noong year 2000. Although, even ang mga great lecturer on psychism, katulad na dito sa Pilipinas, katulad ni Jimmy Licauco, Dr. Jaime Licauco, ni Mr. Tony Perez, no? Um, wala kasi parang talagang terms sa pag-aaral ng psychic ability. Although, sa definition natin mula 20 years ago, no, 21 years ago, no, parang na-establish natin ang psychism bilang study of the abilities of the mind. Yan. Abilities of the mind. Dahil kasi ang word psychic or psyche derived from the word psyche, which is mind, soul, or spirit. So kung ang lahat ng tao ay merong mind, merong soul, at merong spirit, so nangangahulugan na lahat ng tao ay psychic. At yung salitang psychic din, or yung psyche, ay siya rin yung salitang ginamit sa salitang psychology, na ibig sabihin ay pag-aaral sa ugali ng tao. So, ibig sabihin mula sa salitang psychology, ang pagiging psychic ay ay ugali or behavior din, no? So may kakaiba tayong behavior. Kaya yung sinasabi ninyong ni Madam Sasha ba to, na parang yung nakakaramdam ng mamamatay, no? So, ibang behavior ng tao 'yon, no? Pero paano nagaganap ang mga bagay-bagay na 'yon? So, Lakay, go ahead. Ayun. Yose ako, di ba?
Ayan. Yun, si Meron ngang sinasabi na kung ikukumpara natin ito sa mga practitioner ng magic, so sinasabi nila na lahat ng magician psychic. Pero hindi lahat ng psychic ay magician. Doon. So ibig sabihin, may mga tao na active ang senses or yung psychic gift nila, pero hindi sila nagdi-deal or hindi sila nagpa-practice. So sila yung more on nakaka-receive ng tulad ng sinasabi dito sa atin na sa comment na kapag may mga namamatay, so nasi-sense. So kadalasan kasi nag-i-start ang psychic ability kapag once na maging affected ka. So yung psychic ability, nagbibigay siya ng alarm sa iyo na maging ready or i-prepare mo ang sarili mo kasi dadanasin mo itong situations na ito. Kasi kadalasan may parang may iba't ibang klase ng mga psychic na tao. Yung iba, ang napipredict nila or ang na-absorb nilang mga situations pang worldwide. May ibang tao naman na ang napipredict nila or ang na-absorb nila is yung pang family members lang. Tapos may iba naman na pang personal lang. Yun. So, kadalasan kung titingnan mo lahat ng mga situations na yon, kaya ka naapektuhan or kaya mo natatanggap yung isang information kasi maapektuhan ka or mabilis ka maapektuhan doon sa situations na yon. So, it's a form of parang alarm na ipiniprepare ka habang maaga. Ayun, lakay, no? Bigyan lang din natin ng kalinawan. Kasi pagdating sa psychic abilities, meron siyang dalawang level. No? Dalawang level ang psychic abilities. Una ay yung tinatawag ito, guys, sa mga psychic dyan at gustong maging certified psychic. Kailangan maintindihan nyo ito. Ang psychic abilities ay merong dalawang level. Una ay perceptive skills level. Pag sinabing perceptive, ito yung nakaka-receive ng mga informations, no? So later i-define natin or i-elaborate natin kung ano-ano yung mga skill level na yan. So maaring yung mga nasa isipan nyo ngayon ay under that category. Ang ikalawang level naman ay yung tinatawag na alterative. Yung alternative, ibig sabihin yung nakakagawa ng pagbabago. At yung sinasabi mo kanina, Lakay, na magic, ay categorically under the alternative level of psychism. So, ibig sabihin, yung realms of magic at yung realms of prediction, yung perceptive skill and alternative skills, ay under the ability of the mind of an individual. So, ibig sabihin, ito ay maaring matutunan at ma-develop, no? So katulad ng sinabi mo kanina, no, ang tawag kasi sa situation na 'yon is a divine calling or yung tinatawag na shamanic crisis, no? Shamanic crisis na nagkakaroon ka ng sakit at tinatawas ka. Kaya ka lagi nagkakasakit, ibig sabihin, itinatanggihan mo yung reality na nakikita mo, na nakakakita ka, na nakikita mo yung mga espiritu, nakikita mo yung mga elementals, at nagkakaroon ka ng pangitain na hindi normal. So iniisip mo na parang baliw ka na, nasisiraan ka ng bait, pero natural na nasasagap ng isipan mo yon. Ikaw, Apo, paano ka nag-start? Ako, nako, Ah, nako, ang napakahabang kwento yan. Magsisimula ako ng Siyempre, kabataan. paiksiin mo. So nag-start ako 2000, December 13, 2000. Yun, tapos na. 'Di ba? So ganun kadali. Dahil kasi itinatag natin ang Luntiang Agama Natural Divine Art Sign of Healing, inakap natin ang katuruan ng luntian, at ayun na nga, uh, parang sa awa ng Panginoon, nakapagturo tayo, no? Mga panahon na yun, libre ang turuan natin. Kaso, alam mo, kaya kami nagpapabayad ngayon sa turo, dahil yung mga turo na ibinigay namin ginagamit sa kasamahan, no, parang mas sila yung kumikita tapos kami hindi. So ngayon meron kaming minimum na Saka bayad. inaabuso. Oo, inaabuso. So kaya nagpapaumanhin kami kung kayo ay nagtatanong ng mga bagay-bagay at sasabihin namin may bayad, dahil kasi naranasan na namin noong kami ay libre pa, inabuso lang po nila ang katuruan, no? So kaya ingat-ingat po tayo.
Pero mas mainam na rin yun na nagbabayad kayo dahil makikita nyo ang pagpapahalaga sa karunungan na ibinabahagi namin. No? At saka Apo, naniniwala din kasi ako na na kusang nagigising or nagiging active yung psychic ability ng bawat tao. Yun. Kasi meron to tinatawag na parang proper timing or maaaring sabihin natin na divine time na automatic magiging active or gising siya na maaaring mapakinabangan ng isang tao. Yung iba kasi parang natatakot na ayaw nilang i-develop yung psychic abilities nila or ayaw nilang magkaroon ng psychic abilities or ng tatawag nilang power. Pero kapag tinanong mo, na-experience nila yung mga signs, so ibig sabihin, maaring hindi sila aware na active yung psychic ability or yung gift. So dito kasi yung mga nakakakita ng mga spirit, hindi siya dapat katakutan kasi hindi mo kaagad-agad makikita ang spirit na biglang nasa labas, nasa harapan mo. So kadalasan nag-i-start muna sila sa kaya mong ma-absorb yung ability. So ibig sabihin maaaring mag-start ka na parang kinakabahan ka na meron kang nararamdaman na kakaiba sa paligid pero wala ka pa nakikita. Hanggang sa kapag ka nasanayan mo yung pakiramdam na yon, mag-i-start na siya na parang biglang may nakikita kang mga dumadaan sa gilid ng paningin mo. So syempre sa umpisa masushock ka, matatakot ka kasi hindi ka prepared pa. Pero kapag ka nakasanayan mo, so gano'n lang muna sila makikipag-communicate na padaan-daan lang. Hanggang sa pag-alam na ng spirit mo na ready ka na, so magle-level up siya na biglang makikita mo, dumadaan sila paharap naman. So parang gano'n yung yung development niya. Oh. So hindi siya instant. Yun nga no, regarding development of psychic abilities no. Actually kasi ang buong mundo natin ay binubuo siya ng energies. Binubuo siya ng mga vibrations no. Kaya nagiging psychic 'yon dahil kasi parang yung utak natin pinoprocess natin kung ano ba ang energy na 'yon. Ano ang energy na 'yon. So pag kaya ka nagiging psychic dahil kasi nade-determine mo kung ano yung klaseng energy na 'yan, no? Although meron sinabi dito, paano pag kinausap ka ni God sa dream, pero tanging sa boses mo lang maririnig galing sa kalangitan. Although kung sa panaginip, ano ba ang iniiral sa panaginip, di ba? Ang iyong kaluluwa, ang iyong isipan din yon eh. Dahil kasi tulog ang katawan, gising ang isipan, so isipan mo pa rin ang kumikilos doon. So yung isipan mo, idinidefine ng isipan mo na ang nakakausap mo ay Diyos. Pero hindi mo maunawaan dahil kasi hindi mo nakita at nakikilala ang Diyos. Kaya yung iba sa mga psychic nakakagawa din ng nakakagawa ng miracle, nakakagawa ng himala o yung tinatawag na alternative psychism kasi nga it's the power of their belief, the power of their mind. So, ang isang mainam na paraan para magkaroon or ma-develop mo yung psychic ability is to discipline or to practice discipline. Anong klaseng discipline? Una is study, pangalawa is practice, then third is meditation, no? Then devotion, ibig sabihin continuous practice ng ano mo. Although kahit kami sabihin mo, ako uh, almost 30 years na practitioner, no? Dahil kasi bata pa lang ako, nagpa-practice na tayo. 42 na, 43 na ako ngayon. Yun, 43 na ako ngayon. So, napagalata ng edad natin. Lolong-lolo na nga tayo, di ba? Pero, ibig sabihin, mula nung kabataan natin hanggang ngayon, pinapractice natin. Pero meron pa rin tayong mga skills or abilities na gustong matutunan. Dahil kasi kailangan mag-improve tayo eh. Parang nung una, 'di ba nung bata tayo, sige nananaginip kayo at yung panaginip nyo nagkakatotoo. Pero ang problema kasi noon, madalas sumakit din ang ulo mo kung wala kang tools. Hanggang sa buti na lang, merong nakag-imbento ng mga baraha, 'di ba, ng mga tarot cards. So ang ginawa na lang is ichina-channel natin yung focus and attention natin sa pagbabasa ng baraha. Kaya nga lang, kung ikaw ay tarot reader, no, tignan natin kung anong klaseng tarot reader ka. Dahil kasi meron tinatawag na ano lang, bookish, no? Bookish. At merong iba naman is intuitive.
So, alin ba ang maganda dito? Ang pagiging bookish or yung pagiging intuitive reader? Kadalasan na nakikita ko dito sa TikTok is lahat sila is intuitive. Which is good dahil kasi yun din yung tinuturo natin eh. Kasi ang reason natin kung 'di ba, kung bumili ka ng tarot card, meron siyang tarheta, meron siyang tawag doon, booklet. Kung inaral mo ang booklet, academician ka lang, bookish ka. So parang ginagamit mo to prove na tama ka. Kaya nga lang kung ibabase mo yung pagbasa mo ng baraha ayon sa nakasulat sa libro, maaring hindi tugma sa hinahanap ng kliyente mo. Kaya pinag-iiral din natin yung tinatawag na intuition, yung pakiramdam mo. Pinapakiramdaman mo kung ano ang nakasulat sa baraha at pinapakiramdaman mo rin kung ano ang nararamdaman ng iyong kausap o yung taong nagpapabasa sa iyo ng baraha. So, yung pagiging intuitive, ito ay bahagi ng 4 ESP skills, no? Ano yung 4 ESP skills? Or Enhanced Sensory Perception Skill, sorry, Enhanced Perceptive Ability, Perceptive Skills ng tao. Una yung tinatawag na psychometry o take down, no? So, alam niyo yung sa charm, anong pangalan nun, Lakay? Yung, Si pag meron, Phoebe. si PB ba yon? Si PB, pag ano man nahawakan niyang object, meron siyang nakikita. No, meron siyang mga informations na tatanggap. So, yung ability na yon ay tinatawag na psychometry. No? So, again, pag meron kang hinawakan na object at biglang may information kang nakita sa object na yon, no? Ang tawag sa skill na yon ay psychometry. Meron naman, pangalawa naman ay yung tinatawag na remote viewing. So ibig sabihin, mula sa malayo, nandito ako sa Bulacan at nandun sa Amerika, makikita mo kung ano yung nangyayari at nagaganap sa Amerika. Yun yung tinatawag na remote viewing. Ikatlo naman ay mayroong dalawang level, yung tinatawag na retrospection at precognition. O retrognition at precognition. Pag sinabing precognition, ito yung yung gift ni anong pangalan ng sikat na psychic na nagkaroon ng issue din dito sa TikTok? Si yung inaway, si Rudy Baldwin, no? Yung nakakapanaginip ng mga anong mangyayari sa hinaharap. Yun ang skill niya. Meron siyang precognition gift, no? So hindi ko lang alam kung ano pang mga gift ni Rudy Baldwin. Pero ang nakita ko dito sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, nagpe-predict siya kung ano ang nangyayari. So kung gusto niyo maging magaling sa prediction kung ano mangyayari sa hinaharap, ang kailangan yung araling maigi or hasain or develop ay yung tinatawag na precognition. Samantala, kung gusto niyo naman magtrabaho sa NBI or FBI, no, maging actually naging tulong ito sa mga investigator, no, yung pag-iimbestiga ng mga nangyari sa nakaraan, ang kailangan yung ma-develop na skill ay yung tinatawag na retrognition. Dahil dito, iimbestigahin nyo kung anong nangyari na nakaraan. So makikita nyo sa vision nyo kung anong eksakto nangyari. Halimbawa, punta kayo sa scene of the crime. Kumuha kayo ng bato. Pag hinawakan nyo yung bato, sasabihin sa inyo ng bato kung anong nangyari. Sasabihin ng psychic na merong isang tao duman dito nakaitim, may hawak siyang patalim, ganito, ganito, ganitong oras. So, ibig sabihin, parang katulad na rin ng example sa Biblia na yung bato nagsalita, no? Ibig sabihin kung ano man ang mga nangyari, even yung lupa, nakaka-receive siya ng mga psychic imprints. So kung ano ang ginawa mo ng lihim ay hayag sa mata ng Diyos. Kaya makikita rin ng isang psychic kung ano ang ginagawa mo at ginawa mo. Kung i-activate niya yung ability na yon. Then lastly, yung ikaapat na ability ay tinatawag na telepathy, no? Telepathy, yung pagre-read ng mind, no? So ito yung mga basic four basic
skills na dapat pinag-aaralan sa psychism. Ito yung scientific process of study ng developing the abilities of the mind. Pero pumapasok din diyan dahil sinabi natin na ang ESP ay enhanced sensory perception. So ano nga ba yung mga senses na yan? So Lakay, ibahagi mo nga ano yung mga five senses na dapat palawakin at magamit ng tao para maging ganap na psychic. Ayun. So, di ba ang physical na katawan is mayroon siyang five senses. Ito yung nakakakita ka, nakakarinig, nakakaamoy, nakakalasa at nakakaramdam. So, yun yung kakayahan ng physical nating katawan. So, ngayon meron kasi tayong spirit, kaya tayo buhay. So, yung spirit na yun yung ine-enhance natin dahil meron siyang senses din na equivalent ng physical senses. So, tulad dito, yung nakakakita ka, sense of sight. So, ang tawag naman ng psychic terms para dito is yung clairvoyance or clairvoyant. Tapos yung sa hearing, nakakarinig ka, clairaudience. Tapos yung sa smell, clairaroma. Yung sa taste is clairgustus. And yung feeling, clairsentience. So dito, masasabi mo na na psychic ability ang gumagana sa iyo kapag once na kinonfirm mo sa physical or sa reality mo kung nag-e-exist o hindi. So kadalasan, ang isa sa mga sample na masasabi natin or magagamit natin, yung kapag once namatay yung ating mga mahal sa buhay, kapag once na nagpaparamdam sila, yung iba nakakaamoy ng kandila. So ibig sabihin, kapag once na nakaamoy ka ng amoy kandila, alam natin na may spirit sa paligid. Kasi alam natin na wala namang nagsisindi ng kandila. So ang ability yun yung tinatawag nating clear aroma. So nagiging active yung pang-amoy natin. Kaya nakakaamoy tayo ng mga presence ng spirit. So ang isang best technique dito is kailangan mong i-confirm sa reality mo kung nag-e-exist siya or hindi. Kadalasan kasi 'di ba kapag once na hello? Naghang. Sorry po, nag-share. Ayun. Nakabalik na tayo. Oo, okay na. Kala ko ba't nawala? Nag-share, sorry po. Ayun. So kadalasan para maging accurate tayo sa mga nararamdaman natin, hindi natin siya dapat katakutan kaagad. Tapos parang tatanggapin mong yun na kaagad yun. So kadalasan ang mga psychic is meron silang kinakandak na investigation. So kapag once na may naramdaman kang kakaiba, kailangan mong obserbahan, imbestigahan kung ano yung nakita mo. So ito ba yung sabihin natin na isa sa mga unang ginagawa is i-check mo yung physical na condition. Ikaw ba ay merong kang tinitake na mga drugs na maaring mag-cause ng mga illusions or ng kung ano-anong thoughts? Kapag sure kang wala naman, so i-double check mo kung yung nasi-sense mo ba eh, mula sa tao or hindi. Baka kasi mamaya may mga taong involved na parang pinagtitripan ka or sinasadya nilang magbigay lang ng isang prank. So kailangan i-double check mo siya para mas malaman mo kung totoo or hindi yung nakikita mo. Yun. Paano Lakay yung ano, mak nakwento natin ba, merong four areas of ESP, katulad na yung psychometry, retrognition, precognition, remote viewing, telepathy. At pinairal din natin yung five senses, no? Nakalimutan ko na yung clairvoyance, Audience, clairaudience, clairsentience, aroma, aroma at gustos. saka clairgustus. Paano yung panaginip? Ang panaginip ba ay isang uri din ng psychic abilities? Kasi may tinatawag tayo na prophetic dreamer or symbolic dreamer. So yung prophetic dreamer, ito yung nanaginip ka, kung ano yung nakita mo sa panaginip mo, magmamaterialize siya sa present na situations mo. So halimbawa nung isang nabasa ko dito na napanaginipan niya 2018 na na-dextrose siya, na hospital siya, tapos yung 2020 na experience niya.
So yun yung tinatawag natin prophetic dreamer. Yung isa naman na symbolic dreamer, so sila naman yung true symbols. So halimbawa yung kanina naman na parang nakakita siya ng turtle na kulay green. So ibig sabihin, ano yung symbol sa iyo mismo? So kadalasan sa dreams, ang ginagamit nilang symbols yung maiintindihan ng taong nakaka-receive. So ibig sabihin, kapag nanaginip ka ng turtle, kulay green, so ngayon aalamin mo ano ang ibig sabihin sa iyo mismo ng turtle at ng green. So pagsasamahin mo siya. So yun yung Actually, message. actually, Lakay, iba naman yan sa psychic ability, no? Mm. Ang tawag naman diyan, pag nakakita ka ng ganito, ito ipapasok sa divination, Oo. omen and divination. Mm. So iba ang psychic ability sa omen and divination. Pag sinabing omen and divination, ikaw ay talagang nag-aral, pinag-aaralan mo yung boses ng kalikasan. Mm. Katulad ng tawas, no? So usually oracle ang tawag doon eh. No, isa kang oracle. Kumbaga na-enhance ka sa pag or nagkaroon ka ng kakayahan ng makipag-usap sa mga espiritu. So ito yung kaibahan ng psychic talaga. Ang Mm. psychic na pag-aaralan under that, no? Pero yung isang oracle, no, or yung tinatawag natin sa Tagalog or dito hindi we don't believe, no, parang we refuse to be called as manghuhula. At sana ito na rin yung itanim natin sa lipunan na ang isang psychic ay hindi manghuhula, no? At ang isang oracle or seer ay hindi manghuhula, kundi sila ay yung tinatawag na pag-anituhan. Yun talaga ang termino natin bago magkaroon tayo ng colonial belief, no, ng Christianity. So we are pag-anituhan, nag-aanito tayo, ibig sabihin we communicate with the spirits. Pangutanahan, it means the people are asking question to us for advice, no? At pangatauhan, because we are guide to the people, no? Kumbaga tayo ay mediator between the spirit world and the humanity. So, ang pagdating naman yung mga, yun, nakakita nga ng mga turtle, ibig sabihin yan, mga omens yan, pangitain, Mm. no? So Aalamin isang mo, form dahil, din ng psychic ability. um, advance, Mm. mas advanced level siya. No, dahil kasi ang psychic ability, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng psychic ability. Pero yung ganito, katulad ng sinasabi niyong nagkakaroon kayo ng mga pangitain, nagkakaroon ng panaginip, nagkakaroon kayo ng omen, maari kasing tinawag kayo. Meron kayong special calling to serve the people as a binabaylan or babaylan. No? Usually, rinerespeto nating maigi ang salitang babaylan, kaya hindi natin ini-encourage ang mga makabagong tao na gamitin yon. But instead, ay ini-encourage namin kayo na maging binabaylan na kasama namin sa Luntiang Agama. So para maging binabaylan kayo ay kailangan yung pag-aralan ang mga gawi ng ating mga ninuno, no? Ma-develop natin ang mga skills na yon. At ito po yung tinuturo natin sa Hilot Academy of Binabaylan. Lakay, meron kang dadagdag o sasabihin? Ayun. So dito naman mas maganda din na parang kasi 'di ba yung iba ayaw mag-train or ayaw umattend ng mga seminars at saka mga workshop regarding sa mga sa mga psychic abilities. So kung may mga ma-encounter kayo na parang mga nag-o-offer, so mas advisable na mas parang i-grab yung opportunity yon dahil mas magbe-benefit kayo sa future. Yon. So mas maganda na may makasama ka at the same time may mag-guide para mas maging maayos yung pag-grow at pag-develop ng isang psychic ability. Minsan kasi kapag once na nagkamali tayo ng taong pinakinggan at nagturo, so kadalasan ang taong nagpa-practice ng or nag-enhance sa ability natatrap doon sa tinatawag nating illusions and fantasy. So ibig sabihin, parang lahat na lang ng nakikita nila is spirit, which is hindi sa reality ng isang psychic ng isang may abilities, hindi siya 24 hours na nag-exist.
So for example, may kinausap kang spirit, tapos 1 hour siyang nandiyan, na parang makakausap mo anytime. So hindi sila ganun. So meron silang tatawag na parang may slot lang silang oras or minutes na para nakukuha na titake nila para makipag-communicate. So kadalasan pag once na nagbigay sila ng message, importante. Doon. Parang ganito yung lakay, no? Parang gaano katagal mo mailalabas ang goldfish sa aquarium, no? So ang isda hindi siya pwedeng tumagal sa ibabaw ng tubig or sa labas ng Tubig. aquarium, no? Kailangan nasa tubig siya. Ang espiritu, iba ang realms niyan. Hindi sila. So kung sila ay makikipag-usap sa tao, hindi sila maaring magtagal dito sa lupa. Dahil magdi-disintegrate sila. Mawawalan sila ng pwesto sa spiritual realms. Although, ito lang ang amazing with the spirit world dahil kasi kaya nilang i-freeze ang time at Mm. ang 1 seconds 1 second dito or 1 minute na lang, sige, 1 minute, maaring itong mag-equate ng matagal. So yung ganong duration nila dito sa lupa can be a multiple years or a lifetime for us. No? So, ganon kaano, kaya yung information na ibinibigay nila sa atin is sandali lang. Pero, what I mean is, Madami. madami, pero yung panahon nila dito is mabilis lang. Kaya nagkakaroon tayo ng kaya nagkakaroon tayo ng mga rituals, no? Mga oracles, divination ritual. Dahil kasi tatawagin natin sila, ihahanda natin ang pwesto nila dito para maging safe para sa kanila. Although, ang spirit naman din ang nag-decide nag-design ng ating mundo. Pero we as human being are not capable to contain the power of the spirit. Kasi ang katawan natin ay dapat isang espiritu lang. So kung ang espiritu, ibang espiritu pumasok sa katawan mo, it means your spirit will sacrifice, your own spirit will sacrifice, leave your body. So kung umalis na yung espiritu na yun sa'yo at yung espiritu mo naman na hindi nakabalik, ibig sabihin patay ka na. So napakadelikado. So ito siguro ibang usapan na to, siguro possession and transworking. Although sa October 21 ba 'yon, meron tayong workshop on mediumship, no? Sa California kay Maria Haswell. Pero yun nga 24 yon ako. 24 ba? Hindi, 24, no? Tama ba? Ay, 29 pala, 29. October 29 pala, no? Transworking and mediumship. Dahil kasi hindi pwedeng sumakay ang espiritu or pumasok talaga ang espiritu sa katawan. It means pag pumasok ang espiritu ng isang tao or kung anumang klaseng espiritu yan, engkanto sa katawan ng tao, it means death to our person. Halimbawa, pumasok sa akin, ibig sabihin patay na si Apo, iba na ang nagsasalita ng espiritu doon, no? So hindi siya pwedeng magtagal. Go ahead, Lakay. Ayun. So may mga nagtatanong kasi dito about sa yung salita nila is nakakatotoo. So ano po siya, yung mga na-experience ninyo about sa dreams, about yung sa words, ano siya, isa siyang confirmation sa inyo na mayroon ability na active. So nasa sa inyo kung ititrain nyo siya or gagamitin nyo siya para mas mag-benefit kayo. Doon. So, kasi isa sa mga ituturo namin normal na makaranas tayo ng kakaiba, pero isang form siya ng calling sa taong nakaka-experience mismo nun. So ngayon, kung ang calling na ito itatanggapin mo, doon pumapasok na kailangan mo siyang i-train, kailangan mo siyang alamin kung paano gamitin, paano siya i-on or i-off. Yun. Tapos ano pa ba yung mga limitations niya. Pero doon naman sa iba na parang ayaw tanggapin yung calling, kadalasan ang isang best na solution dyan is deadmahin na lang. So kapag may nakita, and then tuloy ka agad ang buhay, parang walang nangyari, parang ganun lang. Yun. So, yun. So ngayon, sa mga gusto namang i-train ang ability or gustong i-develop, ang isang mga kailangan natin tandaan dyan is kailangan mo munang malaman kung ano yung reality at yung illusions. So kapag wala kang nararamdaman,
okay lang na wala kaysa doon sa alam mong wala pero napo-project ka na meron. Kasi kapag once na ikaw mismo yung nagbibigay ng illusion sa sarili mo, mahihirapan kang i-develop ng tama yung isang abilities. Kasi kapag once na i-develop mo siya at nasa tamang pag-develop siya, doon pumapasok yung accuracy. So doon, kung mapapansin natin yung ibang mga tarot reader or yung ibang mga psychic, parang alam nila kapag kailan siya mangyayari. Kasi alam nila sa sarili nila kung ah, yung pagka-develop ng ability is nasa tama. So, naibukod nila yung illusions at yung reality. Meron ako naalala dyan tungkol sa developing psychic abilities. Merong issue tayong kinaharap noon, no? Parang tinanong, alin bang mas mainam? Yung gifted ka or na-develop? Although ito sa kasaysayan natin, no? Ang tawag sa mga psychic nung unang panahon ay babaylan. No? Sila rin yung tinatawag na pare or traditional priest or parang wizard nung unang panahon sa ating lugar, no? Ah, Noon, lahat ng tao na merong special abilities ay kino-considered as babaylan. Pero they are not automatically became a babaylan dahil kasi kailangan silang mag-aral, no? Saka dumaan sa test. Dumaan siya sa pagsubok. So apprenticeship sa isang ganap na babaylan, no? So nag-i-enroll sila. The reason why na kumikita ang mga babaylan noon dahil kasi yung anak nila na mayroong kakaibang galing, no, tinuturuan pa rin ng babaylan kahit sabi mong natural gifted. And the reason why, dahil kasi yung mga taong gifted, hindi nila alam gamitin ang kapangyarihan. So kailangan pa rin turuan, no? So maari ba tayong maging self-taught? Okay, maari tayong mag-aral sa sarili, pero mas mainam ang pagiging gabay. Parang katulad dito, no, yung Wiccan religion, no, naging popular siya worldwide at even dito sa Pilipinas. At nakita ko sa TikTok maraming nagke-claim to be a baby witch, no? And they claim to be eclectic. Tandaan ninyo, ang eclecticism, it doesn't last forever, no? Hindi ka pwedeng magtagal sa pagiging eclectic. Kasi dapat after a year, you have to develop your own tradition out of the eclecticism na nabuo mo. Ito ay turo ni Scott Cunningham na isa rin sa mga promotor ng wika sa buong mundo, no? Si Scott Cunningham is magaling na author, tagapagturo siya ng wika sa libro niya, kaya marami ring nabuksan. Ganon din si Raymond Buckland at saka si Doreen Valiente at si DJ Conway na naging kaibigan din natin, no? Pero ito ang ano no, mapapansin niyo kung eclectic kayo, hindi kayo pwedeng maging eclectic for 10 years. Napaiba-iba ang natututunan nyo. Dahil kasi kung constant mo siyang nagagawa, yung turo ng eclecticism, it means you are already building your own tradition. Kaya kaya ka nakaka-build up ng tradition kasi yung turo na yon, it works. It works. Ibig sabihin gumagana. Kasi kung eclectic ka at sasabihin mong ipangangalandakan mo, eclectic witchcraft ako, eclectic ang path ko, ibig sabihin, palpak ka. Dahil kasi eclectic parang Halo-halo. nag-e-eksperimento ka pa rin. No? Nag-e-eksperimento ka pa rin. Ganon din yung ginagawa ng mga babaylan noong unang panahon, yung mga taong nagkaroon ng gift, itinitrain nila para mapanghawakan nila kung ano ang kapangyarihan nila. At yung kapangyarihan na yun ang makakatulong sa mga tao. Merong tanong dito, para meron ako na ano. Kaso ang lolo ko patay na, ginagabayan lang niya ako sa panaginip katulad sa pagtatawa sa tubig. Oo, dahil kasi medium ka, no? Ang pagiging oracle ay maaring kasi yung unang panahon, no, yung mga mag-aanito, no, kadalasan nakakausap nila ang espiritu or kaluluwa ng mga ninuno sa pamagitan ng panaginip. Okay, sa pamagitan ng pag-aanito or pagre-ritual, no? Tingnan mo yung mga mumbaki ng Ifugao, kinakausap nila sa isang ritual, nagkakatay sila ng hayop,
at tinatawag nila ang kaluluwa sa pamagitan ng pag-aalay. At kadalasan meron silang iniinom na alak. Sa akin walang problema ang pag-inom ng alak, pero mas maganda na makausap mo sila ng buo ang iyong katawan, nang hindi ka impluwensyado ng anumang bagay, katulad ng mga droga o kaya ng alak. So meron ka pa bang ibabahagi, Lakay? Ayun, at saka about dun sa nananaginip ka tapos tinuturuan ka or nananaginip ka tapos nagkakaroon ka ng knowledge sa dreams. So yung situations na yun is isang form siya ng pagpapasa ng knowledge. Tama, ng information. So ibig sabihin pinapasahan ka, so maaaring kapag once na tinanggap yung calling, ikaw yung magtutuloy ng iyong ah gawain ng iyong mga ancestor. At pag Kasi hindi mo dito, ginawa yan, magkakasakit ka. oo. Kasi dito sa Philippines, automatic na bawat tribe or bawat lineage, bawat family, merong isa doon ang kailangan magtuloy ng practices ng spiritual belief or ng magic ng lahi natin. So, kung familiar kayo doon sa tinatawag natin parang nagja-jump, kapag once na natanggap mo tapos hindi mo gusto, automatic siya magja-jump siya sa anak mo or sa apo mo. Kasi isa yun sa parang natural law ng bloodline natin na isa doon ang lalabas na practitioner or magtutuloy ng natin, ng spiritual practices. Actually, Lakay, kwento mo yung yung naging kliyente natin, naging pasyente natin, no? Yung sa Novaliches, yung hindi siya makalakad. Tapos nung ginamot mo, nakita mo, dahil kasi lagi siyang Yung sinasabihan possess, na possess, mm, tapos nakita mo may bitbit na siya, makapangyarihan na. oo, Go ahead, kwento mo yun. yun. Kasi may tulad yung sa mga possession, may na-encounter kami na nagpagamot kasi marami na daw silang mga practitioner na pinuntahan, pati sa Sikihor, Sa ah, Banahaw. Banahaw. Tapos chinek ko, tiningnan ko yung mga amulet niya. Napaka-powerful na lahat. May Oo. mga San Benito, may mga stones. Pero ang question niya, bakit napopossess pa rin siya? So tinry ko na ah, i-sense yung tao mismo. So parang wala naman siyang attack na direct na parang gusto lang siyang pahirapan. Pero ang lumabas doon, kasi pinatanggal ko yung mga protection niya. So ang nakita kong clear doon is yung ability ng tao. So ibig sabihin, kapag once na gising ang isang ability mo, hindi mo siya pwedeng i-close. Kasi kapag once na kinlose mo siya, magkakaroon ng malfunction sa spirit. So ibig sabihin, maaari kang mabaliw or maaari kang mamatay. Kapag once na i-kinlose mo yung isang ability. So kung titingnan din natin kung Check nyo na bubuksan lang po sa YouTube. I-upload natin to. Pag So malakas na data. kung bubuksan naman natin yung third eye, so alam kong aware kayo sa lahat, sa pag-open ng third eye. So kapag once na hindi tamang time, kapag once na binuksan mo ang isang third eye or ang isang ability, automatic din na magma-malfunction yung yung spirit. So maaring andun yung depression, hindi ka makapag-isip or makapag-decide ng maayos. Tapos ang pinakang worst is death. So dito, ang tinatawag or yung tamang term is yung pag-enhance or pag-train. Kasi tayo Edo parang Dongel. ang psychic abilities, masyado siyang sensitive na ability kasi connected doon yung spirit. So yung spirit connected doon yung mind at yung emotions. So isang form sila ng ng energy. So parang kung titingnan natin, pwede nating i-connect ito doon sa electricity na mayroong 110, 120. So kapag sa pinakailamanan mo sila ng hindi tama, so magkakaroon ng negative na outcome. So balikan natin doon yung sa kwento nung sa client. So ang lumalabas doon is may ability siya nagising na ayaw niyang tanggapin. Tapos akala niya ang pagsusuot ng protection, isang form siya ng pagpapataboy ng spirit. Ngayon, ang problema, kahit anong suot ng protection mo, kapag once na ikaw mismo yung mag invite sa spirit na makipag-communicate ka sa akin, magkakaroon ng communication kasi ikaw yung kumokontak. So kahit sino manggagamot, ang manggamot, babalik at babalik siya kapag once na ikaw yung nag invite.
Yes, yun Doon. yung si Cranky Josh Shiboy. Meron po bang school about this para mag-guide ako or ma-enhance ang gift ko? Yes, we Mm. are teaching it at Hilot Academy of Pinabaylan. At kung gusto mo naman online, ay merong Which School International. Just type whichschool.com, no? Pero ba't lalayo ka pa kung meron naman dito sa Pilipinas at ito ang hilotacademy.com. Actually sa October 20, Lakay or 21 ay meron tayong workshop about Sibulan Adlaw Ah, Tala 21. Mystic Oracle. Ito ay magaganap anong oras dito sa Pilipinas? 9:30 in the morning Mm. o 9:30 ng umaga dito sa Pilipinas. At para naman sa California or sa mga international viewers natin, ito ay 8:30 in the evening Do ng October October. 20. About sa question yung kanina, yung gustong ipasara. So, ang isang safe na ano diyan, na technique kung ayaw mong entertain yung abilities mo is huwag kang mag-dig or mag-deal sa spiritual activities. So, i-focus mo yung attention mo sa work, sa goal, sa dreams mo na gusto mong i-manifest. So, kung meron mang bigla kang makikita, deadmahin mo siya, huwag mo siyang entertain. Kasi kapag once na ina-entertain mo ang isang abilities, mas lalo siyang lumalakas. So ganun din kapag may kasama ka na enhance din, mas nagmo-multiply siya. Kasi dito, parang isang form ng pag-develop ng psychic abilities, ito yung pagbibigay mo ng time na pag-aralan siya. Kapag once na, ay may nararamdaman ako kakaiba, ano kaya yon? So ibig sabihin, nag-i-start ka na mag-build ng connections, mag-mold ng energy. Yun. So, nade-develop mo siya unconsciously. Pero Lakay, meron akong actually nandito ang kapatid natin, kaibigan natin, si Dodong Nel. No, nung una nakilala ko si Dodong Nel, nakita ko isa siyang animal lover. And I Todong feel, oo, si Dodong Nel, isa po siyang animal lover. At ang dami niya mga hayop sa bahay, no, sa TikTok page niya. So follow niyo rin po si Dodong Nel. So matuturing mo rin bang isang psychic ang yung taong malapitin sa hayop at merong kakayahang makipag-usap sa mga hayop? Mm. Is Ang bilis naman. isang ano din, Ang bilis naman explain mo, oo naman. ayun, isang form siya ng ano, abilities, psychic abilities. Ito yung tatawag nating empathic connection. So, more on sa emotions. So, kung mapapansin natin, hindi naman natin nakikita or naintindihan yung salita ng aso or ng anumang pets. Pero, pagka pinakiramdaman mo, nararamdaman nyo yung love energies ng paligid. So matuturing mo bang mambabarang si Dodong Nel? Bakit? Sorry, Dodong Nel. Go, Lakay, mambabarang ba si Dodong Nel? Kasi parang nauutusan niya mga hayop or ano? Hmm. Kasi ang isang form ng barang is yung paggamit ng mga hayop, mga insects. So kung yun yung field at master ni Dodong, so nasa sa kanya kung gagamitin niya yung term ng isang pangbabarang. Yun. Kasi yun yung waste ng barang talaga is more on ano, insects and animals. Usually sa Native American Indian, no, actually part of shamanism po 'yon, no. Pwede kayo mag-shapeshift, although it's not a shapeshifter, but the animal rescued them from any danger, no. At meron tinatanong ano bang ibig sabihin ng baby green turtle. Actually kanina pa to sinasabi ni Maynard na Malayan. Anong ibig sabihin? Para sa akin, anong ibig sabihin ng baby green turtle? It means maliit na pera. Dahil kasi turtle, teka lang ha, buko lumilipad sa aking bibig. Ang haba na ng buko. Ibig sabihin, ito ang turtle. Papakahulugan ng turtle at iba pang mga may shell, no? So usually, it teach you of home, bahay, tirahan. Pangalawa is yung values na itinuro sa iyo sa bahay. Dahil kasi ang turtle, kahit saan man siya pumunta, dala-dala niya ang kanyang bahay. Isa pa is security. So yun ang ibig sabihin para sa akin ng green turtle, no? Green is money and life and take care of your health. Lakay? Ayun. So sa akin, ang green, yes, pera siya at the same time life or energy or chi.
Tapos ang turtle, ito yung pagiging flexible. So kailangan maging flexible ka. So ibig sabihin kailangan mong matutunan kung paano ka mag-a-adjust depende sa situations and environment. So maaaring may mga situations kang ma-experience na kailangan mong mag-adjust for a meantime. Ayun, Yun. sabi ni Sage Gadis Yaanem, Sir, may ask po. Kasi dito po sa Taiwan, bakit ang mga multo ay nakakagalaw po sila ng mga bagay-bagay? Actually, yan ang kailangan ng ng psychic investigation, no? Although, let us admit that when the Chinese, no, nagkaroon sila ng trade relations sa Pilipinas, ay nagkaroon yung belief din nila, yung local belief ng mga Chinese about the ghost sa mga multo ay minana natin, ipinamana sa atin. At kaya nakakatakot ang mga multo. Although, ang reason nito kung bakit nakakatakot ang mga multo, ibig sabihin yung multo na, or kaluluwa ng mga namatay nating kamag-anak, napanood ko yung ni Cara David about sa kutkot, no? Yung tradisyon na kung ano ang kahilingan ko bago ako mamatay, ay dapat mong gawin. Kung hindi, babalik ako. And I remember, according to our ancestral belief, na ang mga ninuno natin, yung kaluluwa ng mga ninuno natin, isa rin silang factor kung paano tayo nagkakaroon ng karamdaman at ng kalusugan, no? And yes, maari silang makagalaw ng mga bagay-bagay. Kung nakakagalaw ng mga bagay-bagay, it's probably their yung thought form na iniwan nila. Yung So mali, oo, yung poltergeist. poltergeist, no? So ito yung mga energy thought form nun. So kailangan ma-break yung thought form nila kung merong hatred, dahil kasi parang hatred is more grounding eh. Yung kaisipan natin, parang meron siyang vibration. Merong high vibration, no? At merong lower vibration. Ang high vibrational frequency, spiritual yan, very calming yan. Samantalang ang mga low vibrational energies natin, grounding yan. Ibig sabihin, hindi pa sila makamove on. So makamundo, makalupa. Kaya ang mga nagagalaw nila, mga nagagawa nila, maaari silang makanakit, mga makagalaw ng mga bagay-bagay. Tayo, makamundo tayo, kaya namumove natin yung ating mga bagay-bagay. And ibig sabihin ng makamundo, nandun yung lust, yung anger, yung mga desire, etc. etc. Pero kung spiritual na tayo, ang kaisipan na lang natin is magkaroon ka ng kagalingan, maging maligaya ka, magkaroon ng kapayapaan sa mundo. No? Sana makatulong yung sagot na ito sa katanungan mo. Meron pa bang iba? Minsan nga po, nakakapagsalita pa dito, galit sila pag maingay, kaso natakatakot dinadali. Ayun. So, ang ang dapat mong gawin is kailangan mong magpatugtog ng musika o kaya magdasal ka, no? Kung sa Chinese yan, they are bounded din ng mga talisman eh, ng mga charms. So mainam dito yung sibulan adlaw tala sigils ni Lakay, no? Mag-aral po kayo noon dahil kasi sa pangalan ninyo merong sacred and powerful symbol na maaari nyong gamitin as talisman. Ang buko ko talaga nalipad, Lakay. Ikaw muna magsalita. Ayun. So about sa nagigising ng 3 a.m. So kapag once na natutulog kayo tapos biglang out of the blue nagigising kayo, so maaaring isang sign siya ng baka may nakikipag-communicate na spirit sa inyo or possible din na isang sign siya ng pagiging sensitive. So kapag once na bigla kang nagigising, i-double check yung emotions, yung thoughts, yung flow of thoughts, ano ba yung bigla mo naiisip, ano ba yung nararamdaman mo. Tapos isulat mo siya para malaman mo kung ano yung reason kung may involved bang spirit or meron ba siyang isang parang baka may nare-receive ka na pangitain na hindi mo napapansin doon. Minsan pag nagsasalita, okay. So kadalasan kasi yung about sa mga spirit, yung parang may na-encounter na rin akong ganyan sa Taiwan na parang masyadong malalakas yung spirit. Yung spirit kasi ano siya, syempre energy siya. So maraming klase ang spirit, yung binanggit ni Apo, mayroong tinatawag na thought form. So ibig sabihin hindi siya totoong spirit na namatay tapos yung spirit ko ay nag-stay doon. So maaring yung iniisip ng ibang tao na ay magmumulto yan.
So possible na yun yung tatawag nating thought form na hindi siya totoong spirit. So kadalasan, lumalakas yung isang spirit, totoo man siya o hindi, dahil din doon sa ibinibigay nating thoughts at saka yung emotions. Kapag once na may mga tao na inisip na ay may multo dyan, tapos may isang tao naman na yung takot niya doon sa lugar na yon, so nag-a-absorb din sila. So kaya kadalasan yung isang psychic kapag once na pinuntahan yung place na yon, maaring may makita talagang entity. So ngayon ang psychic, ang gagawin niya, i-dig down niya, so mas magi-investigate siya kung ang nakikita niya is isang thought form, isang memory, or totoong spirit ng namatay. So malalaman mo lang siya sa mga investigation na gagawin mo. Tapos yun din yung reason kung bakit talagang nagiging masyadong agresibo yung isang spirit na parang nakikita mo, nakaka-captured minsan sa camera. So dahil din siya sa energy ng mga taong buhay. Doon. Ayun, Lakay, we still have 5 minutes at sasagutin po natin ang katanungan ni Mike Katareko. Mike Katareko, sabi niya, any tips po para makaiwas o pangdepensa sa kulam o barang? Para sa akin, Mike Katareko, kailangan mo munang, para makaiwas laban sa kulam at depensa laban sa kulam at barang, ay kailangan mong pataasin ang spiritual energy vibrations ninyo. So, ibig sabihin, araw-araw na spiritual practice. Ano ba yung mga spiritual practices na yan? Diba? Ito yung pagdadasal, devotion, at kung ano pang mga spiritual practices ninyo, no? So, sa Luntiang Agama, may mga practices po kami. Meron tayong mga spiritual practices, katulad ng yung peace prayer natin, itong Sibulan Adlaw Tala, connection with the ancestor. Kasi pag pinataas mo ang level mo, kasi ang barang or kulam yung negative way, mababa yan eh. Nasa kadiliman yan. Hindi mo maaring ma-infect ng kadiliman ang pure light. So, ibig sabihin, pagningningin mo pa ang liwanag mo. Dahil kasi kung maningning na maningning na liwanag ka, masusunog sila sa kaliwanagan mo, no? So, yung any defense or any attack na ipoproject sa'yo, parang kiliti na lang. Although ako, nakakaramdam din ako ng mga attack, pero hindi siya grabe, no? Hindi siya grabe. So, ang kailangan natin gawin para maiwas sa kulam, sa barang, pataasin ang psychic energy vibration, ang spiritual energy vibrations ninyo sa pagdadasal, no? So meron tayong mantra. Gusto ko na rin ibahagi. Sige, ibabahagi natin dito yung tinatawag naming luwalhati chant, no? So sa pagluluwalhati, since nandito na rin naman ako, para makatulong, no? Usually, we do drummings. Ewan ko kung naririnig ba. Oo. Yan. So, ang luwalhati ay ganito. Luwalhati. 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 Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. So usually, kinakanta ko yan 7 times, no? 7 times. Kung hindi ako nagda-drum, ginagamit ko yung kamay ko para i-direct yung energy ng luwalhati. Bakit luwalhati, no? I think ang salitang luwalhati, it connects to the throne of God, no? So yung kaluwalhatian, no? So pag nagdadasal ako ng luwalhati,
pinapatong ko una sa ulo ko, sa tuktok ng bunbunan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa akin at sa buong sanlibutan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa amin sa buong sanlibutan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa amin sa buong sanlibutan. Sa puso, sa pusod, sa ilalim ng pusod, at sa tuhod, no? Kung nakaupo kayo sa sahig, pwede niyong ilagay sa talampakan. So sa 7 areas, 3 times, no? Pero meron din siyang breathing exercise. So inhale muna, 8 counts inhale, then pause for a while. Pero pwede niyo siyang patagalin hanggang sa masabi mo yung buong luwalhati. Then up, yung luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa amin sa buong sanlibutan. So ibig sabihin, pinapapasok mo yung kalwalhatian ng Diyos at parang pinipress mo siya sa bawat cells ng iyong katawan para mag-stay sa katawan mo. So pag na-press mo siya, yung luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan lumikha sa amin sa buong sanlibutan, ibig sabihin yung buong katauhan mo ay babaguhin na, mababago na. Ginagamit din namin to sa healing method, no, sa healing technique. So marami na rin gumaling dito, katulad yung sa mga meron ako mga kaibigan dito na COVID, talagang inalagaan din namin, no? And it works for them. Aside from the COVID, is yung mga spirit possession. So sa lahat ng mga dasal namin is meron din yan. Pagkatapos nun, tsaka mo na dadasalin yung mga orasyon mo, no? So meron tayong mga orasyon dahil kasi ako katulad ko, no, binabaylan ako ng may-ari at may-ari. So tinatawag natin ang pangalan nila, no, yung mga banal na pangalan na revelation sa iyo. No, sila kay din, katulad sila kay ay meron din siyang diwata na tinatawag, no. So dito sa Luntiang Agama kasi meron tayong mga bantay, meron tayong mga head. So kung naging miyembro kayo ng Luntiang Agama, makikilala nyo kung sino ang diwatang gabay ninyo, at yung diwatang gabay ninyo, yun din ang tutulong sa inyo. At meron din palang katanungan dito patungkol sa spirit guide. Usually, yung katulad na sinabi natin, mga diwata ay isang gabay natin, at yung spirit guide natin, kadalasan naturally, ito yung mga ancestors natin. Sa lahat ng religion ay tinuturo po ang spirit guides. Sa Christian religion, ito yung mga guardian angel. Even sa Muslim, no, meron ding mga spirit guide. Kaya pag tuwing nagdadasal sila, nagsasala sila, meron silang bahagi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. So binabati nila, kaliwat kanan nila, yung spirit guide nila. Yun po. So siguro magpapaalam na po kami, So, 9:02 ano na. muna natin yung si Maynard, parang humingi siya ng help. Sige, go ahead, Lakay. Yung about sa kay Bobby Marsan din, yung nabasa ko kanina dito, sige po, isasama po natin siya sa prayer natin. Kasi meron daw, kapatid niya yata yon, may sakit daw sa puso. Yun. So about naman sa iyo, Maynard, yung symbol ng si Atala sa iyo, sabihin ko na lang, hindi ko na ipakita. Ayun. So ang message ng mga ancestor mo or ng mga ninuno mo about sa iyo, it's more on wag mong bigyan ng limitation yung sarili mo. So wag mong sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya ang isang situations na na-experience mo ngayong present. Kasi hindi mo siya nakakaya kasi ikaw yung nagpo-program na hindi mo siya kaya. Pero base kasi sa name mo, meron kang kakayahan na palayain ang sarili mo. So ibig sabihin, kaya mong i-end up ang isang hirap na nararanasan mo kung gugustuhin mo. So may mga possibilities kasi din na sa situations ng tao, akala natin nahihirapan tayo, pero ang totoo, hindi siya mahirap. Tayo yung mismo nagpapahirap sa sitwasyon na yon. So base sa'yo kasi may mga ipinapakita dito na pagdating sa luck, meron kang luck na tinataglay. So ibig sabihin, merong kusang mga solutions na darating sa life mo. So ngayon, wag mo lang siyang i-reject. Malaki man or maliit yung solutions na may encounter, may involved man tao or wala. So kailangan tanggapin mo siya, gamitin mo ng tama. Doon. So dito may salita na ibinigay sa iyo na parang laya. So, ikaw yung magpalaya sa sarili mo, especially kung tingin mo na ayaw mo yung situations mo ngayong present. So, i-focus mo ang thinking, ang mind, ang emotions sa gusto mong mangyari para ma-transform mo yung negative na situations papuntang positive.
Yun, sana naririnig mo, Maynard. Maynard. Yan, Maynard. sabi ni Dodong Nel, Sir Apo, possible ba na managinip ka while mananaginip ka? Same pa rin may mga high pitch. Yung tinatawag na lucid dreaming, no? Nananaginip sa panaginip, no? At sa lucid dreaming, you parang definition na, no? You can control things in your dreams. Pero technically, bahagi pa rin siya ng lucid dreaming kung nananaginip ka within the panaginip or yung tinatawag sa pelikula ni pangalan nito nung gwapo si Leonardo DiCaprio, yung Inception, no? Ayun. Tapos dagdag ko ulit yung kay Maynard. Meron din message dito na kailangan mong matutunan paano mag-filter. So, ibig sabihin, sasalain mo yung mga situations. So, pwedeng pasok dito ang mind at saka ang emotions. So, kung ano yung may isip mo, kailangan mong salain kung tama ba siya or hindi. Tama in a sense na applicable ba siya sa present situations mo or hindi. So, ganun din yung emotions. Kasi dito possible na nararanasan mo ang situations mo ngayon hindi para pahirapan ka, kundi isang form siya na iminomold ka para mas mapatatag mo yung sarili mo. Kasi may mga kakayahan ka dito mag yes or no, mang-reject at tumanggap. May kakayahan ka rin na ikulong mo ang sarili mo at may kakayahan ka ding palayain ang sarili mo. So maaring isang form siya ng pagkilala sa mga kakayahan mo na akala mo hindi mo kaya pero kung titingnan mo, kaya mo palang gawin. So it's more on pagde-develop. Ayun siya, Maynard. Yon, si Jayhan Tavara, sabi, Apo, maaari niyo po bang akong i-check kung ako po ay awaken na? Actually, masasabi natin you are being called. Dahil sa ikaw ay tinawag, nandito ka, nasa sayo kung tatanggapin mo ang pagtawag na yon. Pag tinanggap mo, doon natin masasabi na awaken ka. So, anong klaseng panawagan to? Dahil kasi interesado ka sa mga ganitong bagay, no? I think you are awakened. Parang tinatapik ka na at gusto mo nang magising at gusto mo nang yakapin ang panawagan sa'yo. Pero you have to be sure, Jen, kung ano yung calling mo, ano ba ang gusto mong gawin, ano ang gusto mong tulong na ibigay sa sanlibutan, no? Pero for me, nararamdaman ko, Jane, parang meron kang mga self issues pa munang dapat i-solve, no? So, i-solve muna natin yung mga problema mo. Parang katulad ng mga nangyayari sa mga babaylan, no, naging manghihilot. Una, ang mga manghihilot ay naging pasyente muna. At nung gumaling sila, saka na sila nanghilot din or tumulong sa ibang tao. So ngayon, hindi ko alam, Jehan Tabara, kung ano yung issue mo sa buhay, but I really feel you have an issue need to deal with, and I know God will be with you. So tsikahin mo lang ako, kalabitin mo lang ako sa messenger ko dito sa TikTok, no? So pag-usapan natin yan minsan. Okay, you can avail our yung Full services natin, services. full services natin yung Circle of the Ancestors, no? So, yun lang. Maraming salamat po, sabi ni Mahi Katarit. Currently work po ako sa Santa Baranoca, Giuliani po kasama ko sa Krapo po. Ayan, akala ko si Santa Muerte. Try nyo rin po si Santa Muerte, Mahi Katarot, no? Ah, Ayun. So Maynard, yung nasabi kanina ng message sa'yo ng ancestor mo, ikaw yung magbibigay ng limitation. So kung ang paniniwalaan mo hindi mo siya kayang gawin or hindi mo siya kayang makamit, so expect mo yun yung mangyayari. So ang parang sinasabi sa iyo ng name mo is magbago ka ng thinking, way of thinking or way of thoughts. So wag mong iisipin ang mga negative, kundi ang lagi mong isipin, kaya kong gawin. Kaya kong ibigay kung ano yung gustong kong ibigay sa magulang ko. Tapos after nun, magbibigay ka ng time frame. After a year ba, kailangan na-accomplish ko na siya? Or sabihin natin na kakayanin ko siya within this year. Yun siya, Maynard. Tapos about yung sa question, ay yung sa napag-usapan kaninang about sa spirit guide, based sa luntian, yes, lahat po tayo is meron tayong tinatawag na spirit guide. So, kadalasan ng unang spirit guide na dumadating sa atin, iba-iba man yung pangalan, iba-iba man yung tawag. Kasi kadalasan nag-iiba sila ng pangalan o ng tawag para matanggap ng tao. Pero kung babalikan natin ang ating mga
babaylan dati. So ang unang-unang gabay or spirit guide na dumadating sa atin ay yung mga ancestor or yung mga ninuno natin. Sila yung unang-unang nag-guard at nagbibigay ng mga informations. Ayun. So Ayun. guys, nais na muna po natin magpaalam kasi meron tayong 9:30 class, no? Oo. So hanggang sa Sunday po ulit. So maraming salamat sa inyong lahat sa So kung may 58. mga questions, no, Apo, or gusto magpa-interpret ng dreams, comment lang sa kay Apo or sa akin. Oo. Follow niyo Para po sila kay Magbayagama para makasagot din siya. No? Magaling din po sila kay mag-interpret ng dreams at magagamit niya rin po ang Sibulan Adlaw Tala para sa pag-interpret ng dreams. Kay My Melody and me, Madam Sashay, yes, Maynard, Mars. Okay po. Namalay, Jusex Cookies, Mars 520, me 5813M, Darken Chantra 74, Jess 20, 22, 27, Cranky Josh Boy, Jayhan Tabara, Alson Agama, si Alakay pala yan, Miles, Miles Sheikh Tare, Naka-confine po ba si Sasilay 289, si Strider Bobby? 0805, You're Glendale, welcome, my maraming lord. salamat po. Naka-confine ba si Bobby Marsan? Yes, Mars 5220, pagdadasal po namin kayo. Ay, may sakit po siya sa puso. Sino may sakit Si sa ano? Bobby. Si Okay, Bobby. nasa bahay. Ako sana mapansin po ako. Hehe, Jessica A. Alcaise. Naku, ayun. So, usually pag nag-end live tayo, hindi natin makikita to. Kaso kailangan na po natin mag-end live dahil kasi may klase po ako ng 9:30. So hanggang sa muli guys, next week ulit, no? Next week magla-live ba tayo, Lakay? Ikaw. Gusto niyo ba mag-live tayo, no? Sige, subukan. I-adjust natin, no? Dahil kasi naisabay natin ng Sunday may klase. So, next week is baka Sabado tayo. Sabado, magbabago tayo ng session. Kundi Sabado, either Saturday or Monday. Magpapapol ako, no? Boto na lang po kayo kung Saturday or Monday night, no? So, kailangan ko na po magpaalam. Kami nila Lakay, maraming salamat sa Salamat panonood. sa mga viewers. And guys, please follow Lakay Magbaya Agama at sana dumalo rin po kayo sa kanyang workshop on October 20 by 9:30 AM. Napakaaga yon pero subukan natin magkaroon dito sa TikTok Live. Or Maraming pwede kayong salamat mag-visit sa aming website, siadtala.com at at sa itiamagama.org or hilatacademy.com. So maraming salamat. Paalam. thank you I po. have to guide po talaga. Thank you Paalam. guys. Thank you.